Ito dun sa nag-PM sa akin, "Wag mo ko awayin, ba't mo ko inaaway?" Sabi niya kasi wala na raw kalaban-laban si VP Sara kaya daw kinuha na ring witness eh. Yung ding witness ng kabilang parlor, sila Madriaga at saka sila Trillanes. Which is not the case. Talagang kukunin talaga din nila yan. Dapat nilang kunin yan. Kasi sila yung nagsasalita ng mga kung ano-ano tungkol kay VP Sara. So they must spill the truth out of them. Ibig sabihin, ganito yan ha. Kasi sa law kasi, nagsasalita tungkol sa law, ano? Hindi, ganito lang yan. Pagka magtatanggol ka sa sarili mo, dalawang uri ng pagtatanggol lang meron kang pwede. Yung isa na ayon sa batas, yung isa naman na ayon sa katotohanan. So therefore, di ba, nagsalita yung mga yan at nag-accuse kay BP Sara na kung ano-ano. Since sila naman talaga may problema kay BP Sara, tapos di ba, ang dami nilang ibinibintang ng kung ano-ano kay BP Sara, syempre, kanino pa manggagaling yung katotohanan na hinahanap natin? Di ba? The burden of truth lies also within them. Sa kanila rin natin makikita kung ano ba yung katotohanan. Paano? Nasa depensa na ngayon yan. Nasa mga abogado na ngayon yan ni BP Sara kung paano nila palalabasin ang katotohanan dito sa mga taong nag-aakusa sa kanya. Naintindihan nyo na? So, ang tanong ngayon, paano mapapalabas ang katotohanan sa pamamagitan ng mga depensa at mga abogado ni BP Sara? Abay, syempre, gagamit sila ng mga aktual na numero, 'di ba? Kung ano yung pinakitang numero ng kabilang parlor, gagawin nila, kukuha sila ng aktual na numero na sasalungat doon sa numero na pinakita ng kabilang parlor, 'di ba? Ganun lang naman 'yon. Pangalawa, syempre, titignan nila sa batas kung tama ba yung mga pinagsasabi ng kabila at baka may nilalabag din sila sa batas. Kaya ngayon sinasabi nila na hindi masyadong maano sa batas yung kaso ni BP Sara. No. Kasi mamaya hindi natin malaman kung may nilabag ba na batas yung kabilang parlor. Pwede ring mag-turn yan against them. Kasi dyan lalabas din yung katotohanan kung may mga nilalabag silang mga batas. Di ba? Let me cite one good example di ba yung kay Attorney Man Scarpio, sabi 2 billion daw yung pumasok. Di ba? Just the same, nagkaroon daw ng data glitch doon sa bangko. Di ba? Nakakuha naman sila ng certification, etc. etc. At mismo nandoon pa sa site ng bangko na may data glitch during that time at 2 million lang yung pumasok. Yun, mga ganong klase na sistema, mga ganon ang pamamaraan. So dito tayo magkakaroon talaga ng labanan. Data by data, numero per numero at batas kung batas. Paano naman kung batas na sinasabi ko? Ganito yan. Di ba? May mga sasabihin sila sa kabilang parlor, di ba? May mga nasabi na nila during the impeachment process dyan sa House of Representatives. Delikado sila. Kasi mamaya may mga nalabag na silang batas na pwedeng gamitin ngayon dyan sa pagdedepensa kay BP Sara. Kaya pwede rin kay BP Sara ang tungkol sa batas. Gets nyo na? For example, hanapan natin ng example. Halimbawa, yung bank secrecy law. Titignan ngayon natin dyan kung applicable ba yan sa kanila o hindi. Kasi nga, di ba, pati yung kay Man Scarpio na imbestigahan, private yon, hindi naman. Asawa nga siya ni BP, pero private yon. Private entity as versus the public entity which is BP Sara. So, hindi natin masasabi. Sabi nila, connect daw yon dahil mag-asawa naman. Pero dito natin malalaman at dito sila magtutunggali kung ano ba yung ikakatwiran nila tungkol dyan. Di ba? Kaya nga, di ba, doon sa House of Representatives, di ba, hindi naman nagsasalita yung mga abogado, hindi nga uma-attend yung mga abogado, tsaka si BP Sara mismo, hindi nga rin uma-attend. Kasi alam nyo sa totoo lang less talk, less damage, more talk, more damage, and more evidence to come. Gets nyo na? Kaya nga, di ba, sa Miranda, di ba, you have the right to remain silent. Di ba?